Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So meron po tayo ditong inverter board ng Daikin na 1.5 HP. Ito po ay galing sa salon sa Santa Maria, Bulacan mga kamaster. Okay, so diretsahan na po tayo. Okay, ang problema po ng aircon na to ay namamatay daw yung kanyang outdoor unit. Okay, after 2 minutes. Okay, pagkatapos ng mamatay, wala na talaga. Kaya hanggang sa umpisa lang. Okay. So ang ginawa ni Madam, pinaservisan niya po ito sa ating mga kababayan na technician, then pinalitan po ng ating mga minamahal na technician yung yung kanyang filter capacitor. At the same time, si Madam ay nakabili na rin po ng indoor unit receiver na kung saan naman nandun po yung kanyang sensor. Okay? So nagpalit na sila ng indoor board receiver, okay? Then nagpalit na po sila ng filter capacitor pero namamatay pa rin. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Okay? Kaya nagtataka na ang ating mga minamahal na technician, bakit namamatay pa rin? Nagpalit na kami ng filter capacitor, nagpalit na kami ng indoor board receiver, mga kamaster. Okay, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-check ng inverter board ng Daikin, bakit namamatay. Okay, tatlo lamang ho ating pupuntahan ha. Okay, so since napalitan na po ito ng filter capacitor, dumako na po tayo dito. Ayan. Ito po ay dinala dito kaninang 1:00 ng hapon. 5:50 na ng hapon mga kamaster. Okay? So, puntahan po muna natin yung kanyang filter capacitor. Okay? Tingnan mo natin. Nakaset po tayo sa capacitance. Tingnan natin kung napalitan nga ng bago. Balik natin. Tingnan natin. Yun, 21 microfarads. Ibig sabihin, brand new. Okay, so ang tanong, kamaster, bakit namamatay pa rin? Tama sabi mo. Okay, pagkatapos na mapalitan ng filter capacitor, nagpalitan ng receiver, namamatay pa rin. So, anong problema? Ayan, ituturo ko sa inyo. So, meron po tayo ditong rectifier. Sa rectifier na yan, mga kamaster. Yan, sa rectifier na yan, hahanapin nyo po yung positive supply output ng ating rectifier. Okay, hahanapin niyo dito kasi makikita mo naman itong negative, ito yung dalawa AC yan. Ito yung output na negative, output na positive. O ibig sabihin kung ito yung output na positive, dito tayo pupunta. Yan. Pag nailagay niyo yung test prod, pumunta po kayo sa positive naman ng ating capacitor. Yan, pumalo Okay? So, paano ko sinabi, bakit kailangan kong gawin yan? Para malaman natin kung mga pinagdaanan ng parts nito, yung kuryente ay buo pa. Ibig sabihin, buo. Okay? Then, pumunta naman tayo sa positive ng ating IPM. Dito ho yun. Ito ho, yun Yun Kasi itong 4, 1, 2, 3, 4. Positive po yan. Itong supply ng ating IPM. Ito naman 3, 1, 2, 3. Yan naman po ay negative na galing naman dito sa ating rectifier. Okay, malinaw ha? Malinaw pa sa tubig kanal. So, dumako tayo dito sa positive supply ng ating IPM. Tapos, itong negative, of course, ilalagay natin sa UVW. Tingnan natin. U, wala. V, wala. W, ay yun! Ay siya ay shorted. Ay patari, go short. Okay, go short. Shorted, IPM. Ay siya, So, ito yung hindi nakita ng ating mga minamahal na kababayan. Yan. So, magpapalit po tayo ng IPM. Pero yung magkagawin pa man, wala po tayong ganitong IPM ng Daikin. Pang 2 horsepower nandito. So, pupunta po tayo ng Raoneto. Mag-schedule po tayo. Ipapalitan po natin to ng IPM. Ang mahalaga dito, mga kamaster, ay nakita na natin kung anong problema. Kasi, sabi ni Madam, kamaster, nagpalit na po kami ng indoor receiver. Kasi kasama na kasi doon yung sensor Pangalawa, ito, nagpalit na nga ng filter capacitor namamatay pa rin. Siya ay hindi to nakita. Sa mga minamahal technician mga manay, check niyo po yung yung IPM So shorted po yung ating W. Kaya mamamatay po talaga kasi pag shorted po yung ating IPM, minsan nga hindi na gumagana gumagano lang yan Pag shorted po yung ating IPM, hindi na po ito bago sa atin. Paalala, kapag kayo naka-encounter na namamatay talaga yung outer unit, yung compressor, 3 lamang ho ang pupuntahan nyo. Okay? Una, syempre yung ating indoor board receiver. Okay? Yung sensor doon.
Minsan corroded, lilinisin mo lang, magiging okay na. Minsan naman kapag nilinis mo, hindi pa rin. So papalitan natin ng bagong indoor board deceiver. Di naman kayo, magja-jumper tayo ng lalagyan natin pansamantala ng sensor na may 8 kilo ohms. So okay na yun, everything goes na yun. So pangalawa, syempre yung filter capacitor. Ito po. Pupuntahan nyo po yan. Kapag huyan nag-change value, pag bumaba siya ng 13, 12, 11, 9, so talagang mamamatay na. Okay, mga kamaster. Then pangatlo, yung ating IPM. Itong IPM. Yan ho. Yung bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Lahat po yan positive. Itong nasa kanan, positive po yan. Ha? Galing po yan dito sa rectifier na pumasok sa ating filtered capacitor. Okay, ito po yan. Okay? U, V, W. Sira po yung ating, shorted po yung ating W terminal. Then ito naman yung ating negative. Nagaling po yan sa, ito negative ha. Puro po ito negative ha. Galing po ito sa ating rectifier. Ayan o. Ayan o. Yan. Isang linya lang po yan ha, mga kamaster yan. Ito negative. Itong apat, puro positive. Okay, so ang sira po dito ay yung ating, ito, U, V, W, huli ang salarin. Okay, shorted po yung IPM. So, bibili tayo inshallah sa Raon. Okay, ang mahalaga dito, nalaman na natin kung ano ang problema. Ang problema po nito ay IPM, mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.